Hindi pa rin sinipot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Quad Committee hearing ng Kamara tungkol sa war on drugs. Duda raw kasi siya na pinupolitika lang ang issue. Magbabalita si Marian Enriquez. He will be present in today's hearing. Ano to? Naglulukuhan tayo dito? Uminit ang ulo ni House Committee on Public Accounts Chairman Caraps Paduano sa muling pag-absent ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Quad Committee nitong Huwebes. Nagsabi raw kasi noong una ang kanyang legal counsel na si Attorney Martin Delgar III na masama ang pakiramdam ni Digong at dadalo na matapos ang undas. Pero kahapon, hindi pa rin siya nagpakita. Kung hindi tayo naglulukuhan dito, natatakot siya na pumunta dito? Sa sulat ni Duterte, duda raw siya sa integridad at independence ng Quadcom. Malinaw aniyang political ploy lang ang pagdinig. May issue rin daw ng subornation dahil sa isang resource person sa Senado na nagsabing pinilit lang siya tumistigo tungkol sa reward money sa drug war sa Quadcom. Dagdag pa ni Duterte na sabi na niya ang lahat ng gustong sabihin sa nakaraang pagdinig ng Senado. May patutsada naman ng komite sa pahayag ni Senator Bato de la Rosa na puro joke lang ang mga sinabi ni Digong sa Senado. Biro lamang daw. But I ask you, my friends and my colleagues, I ask you, who makes jokes under oath? Who laughs while mothers bury their sons? Who finds humor in this horror? This is no laughing matter. Naiyak naman sa hearing si dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban. Siya at si dismissed Colonel Eduardo Asierto ang nagdawit sa dalawang miyembro ng pamilya Duterte at kay Michael Yang na economic advisor ni dating Pangulong Duterte sa iligal na droga. Inakusahan pa nga ni Asierto si Digong at Senator Bongo na naglabas ng bounty na 10 million pesos para ipapatay siya. Ito raw ang nangyari sa marami sa kanilang hanay. Dahil po dyan, sa Davao Mafia in their purpose to save the Queen in order to become the next president. That is how, ganun nila ginawa, lahat patayan. Hindi siya nagbigay ng detalye kung sino ang tinutukoy niyang reyna. Pinadalo rin sa hearing ang dating driver at security aide ni Digong na si Sonny Benaventura. Mayor pa lang si Digong, magkasama na silang dalawa. At base sa isiniwalat ng retired police at dating PCSO General Royina Garma, si Benaventura umano ang taga-abot ng pabuya sa mga station commander para raw sa pagpatay sa mga drug suspect. Bagay na itinanggi ni Benaventura. Gawa-gawa lang niya ang lahat para makaiwas siya sa lahat ng mabibigat na issues laban sa kanya. Colonel Garma should not accuse anybody to save herself. Totoo naman daw na kilala siya ni Edgar Matobato, ang self-confessed hitman na kasapi raw ng Davao Death Squad. Pero hindi raw naging tauhan ni Duterte si Matobato. Wala nang maisagot si Benaventura sa mga tanong tungkol sa Davao Death Squad, maliban sa totoong Superman ang bansag kay Duterte. Lumitaw ang codename na yan sa organizational chart ng DDS na isiniwalat ng isa pang retiradong pulis Davao na si Arturo Las Cañas. Yan ang call sign niya sa radio. Sa amin yun. Everybody in DDS call Mayor Duterte as Superman. Wala si Garma sa hearing dahil kalalabas lang daw nito sa ospital. Si Quadcom co-chairperson Dan Fernandez naman mag-i-inhibit daw kapag natalakay sa pagdinig ang akusasyon ni Police Colonel Hector Grijaldo na pinilit lang siyang umamin sa umano'y reward system sa war on drugs. Para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5.